Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, madalas nating naririnig sa iba na ang solusyon daw sa problema ay harapin ito. Pero sa ayaw man natin o gusto, minsan ang natatanging solusyon ay lumayo. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng mga kapwa kong ina. Sigurado marami ang makaka-relate sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. By the way, ako nga pala si Maricel. Matagal na akong nakikinig ng Dear MOR at masasabi kong malaki ang naitulong nito sa buhay ko, lalo na sa mga panahong mag-isa lang ako. Para umpisahan ang kwento ko, hayaan niyong ipakilala ko muna ang asawa kong si Ben. Nakilala ko siya sa isang summer camp na dinaluhan ko noong fresh graduate pa lang ako. Aktibong-aktibo siya noon kaya madali niyang nakuha ang atensyon ko. Nagumpisa kami bilang magkaibigan, pero dahil pareho kaming mahilig umattend sa mga ganong event, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa nagkamabutihan na nga kaming dalawa. Ikinasal kami at ngayon ay meron kaming isang malusog at cute na baby. Yes, baby ko. Sasama yung baby namin, no? Sasama ka bukas? Bait-bait naman ng baby na yan. Mukhang excited din si baby bukas, mahal ah. Mamimiss ko talaga kayo, mahal. Ay, hindi mo mababantayan yung paglaki ni baby. Kaya mo na. Saglit lang naman yung kontrata ko eh. Tsaka mabait naman daw yung magiging amo ko. Tsaka malay mo, payagan ako makauwi tuwing may holiday, di ba? Hindi ko kasi maiwasang mag-alala, mahal eh. Magpapakabait ako dun, mahal. At tsaka, palagi kaya akong ginagabayan ni Lord. Malakas ako sa kanya. Mahal, sigurado ka bang ayaw mo munang magstay dito kila mama? Ay, mahal. Alam mo namang hindi ako komportable dito, di ba? Dahil ba kay mama? Hindi lang naman dahil dun. Pwede naman kitang ihanap ng bukod na matitira mo dito. Para kahit papano, hindi mo siya kasama sa iisang bubong. Wag na, mahal. Baka kung ano pang isipin niya. At saka, panibagong dagdag lang ng gastusin natin yun. At least sa Maynila, may bahay na kami. Hindi na kailangan magbayad ng panibagong upa. Mahal. Gusto ko rin kasi na nababantayan nila mama si baby para may kasama ka sa pag-aalaga sa kanya. Mahal, napag-usapan na natin to, di ba? Oo nga, kaya lang kasi gusto ko lang din magbakasakali na magbabago pa yung isip mo. Pasensya na talaga, mahal. Hindi ko talaga kaya eh. Mabait naman yung si mama eh. Medyo masungit lang talaga minsan. Na madalas, masyadong mapilit. Hindi naman mahirap pagbigyan yung mga request niya, di ba? Mahal, nakalimutan mo na ba? Siya yung nagpumilit na bigyan natin siya ng apo. Kahit na wala pa sa plano natin. I mean, ready naman tayo emotionally. Pero marami pa kasi tayong gustong gawin, di ba? Tingnan mo tuloy, malalayo ka sa anak natin habang ako. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin na magstay dito kung hindi ka pa komportable. Basta, kapag nahirapan ka na sa pag-aalaga sa baby natin, sabihan mo lang ako, ha? Papupuntahin ko kagad si mama sa Maynila para may makatulong ka. Ay. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandun naman si Pao eh. May makakasama ako.
Naninigurado lang naman ako. Siyempre ayoko nahihirapan yung mag-ina ko. Ikaw talaga? Oh, ano? Handa na ba lahat ng gamit mo? Oh, ma. Ba't naman hindi man lang kayo kumatok bago pumasok? Bakit bahay ko naman to ah. Ma, kahit na. At saka, hindi nakalak yung pinto di pumasok na ako. Teka, bakit ang dami mo naman yatang bagahe? Dadali mo lahat yan? Yung iba po dyan, ma, kay Maricel. Bakit? Sasama ka sa abroad? Hindi po. Niready ko lang po yung mga gamit ko kasi babalik na rin po ako sa Maynila sa Makalawa. Oh, hindi ba napag-usapan na natin to, Den? Na dito natitira si Maricel at ang apo ko. Ma, ano kasi, hindi masyadong komportable si Maricel dito sa lugar natin. Oo bakit? Maayos naman ang pakikitungo ko sa kanya. Kasi po, syempre hindi naman siya taga rito. Hindi din niya alam yung dialect natin, di ba? Kung ganon, di iwan niya na lang yung bata dito. Ay, hindi po pwede. Ano? Anak ko po ito. Ako yung mag-aalaga sa kanya. Bakit? Apo ko naman yan ah. Apo niyo nga po. Pero ako naman ang nanay niya. Kaya dapat lang na ako yung magpalaki sa kanya. Ma, huwag kayong mag-alala. Pwede namang pumasyal dito sila Maricel paminsan-minsan O kaya pwede na kayong bumisita sa kanila sa Maynila. Ay nako. Bakit kasi hirap makiusap na dito na lang tumira eh? Kala mo naman, aping-api dito sa bahay. Ma, O siya, kung nakapag-impake na pala, may magagawa pa ba ako? Siguraduhin niyo lang na mapapalaki niyo na maayos ang apo ko ha. Huwag po kayong mag-alala. Dugot laman ko ho si baby. Hindi ko siya papabayaan. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Mamahalin ko siya ng higit pa sa sarili ko. Popoy at Bea, ramdam kong mahal na mahal ako ng asawa ko. Lalo na nga ngayong may anak na kami. Gusto niyang siguraduhin na mapoprovide niya lahat ng pangangailangan namin. Kaya nga nagdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa. Maayos ang naging pagsasama namin. Ang problema nga lang, parang hindi ganon kaayos ang pakikisama sa akin ng pamilya niya. Breadwinner kasi ng pamilya si Den, Popoy at Bea. Walang malaking income ang mga magulang niya bukod sa kaunting halaga na natatanggap nila sa ministry. Pastor kasi ang papa niya at housewife naman ang mama niya. May mga kanya-kanya ring struggle sa mga kapatid niya kaya walang ibang maaasahan na mag-provide para sa pamilya kundi si Den lang. At magmula nga noong sa akin na napupunta ang lahat ng atensyon ni Den, doon na rin nagsimula ang mapait na pagtrato nila sa akin. Mabuti na lang at tanggap at mahal na mahal nila ang anak ko. Para sa akin, malaking bagay na yon para ipagpasalamat. Kaso nga lang, mukhang yun pa ang pagmumulan ng mas malaking problema sa pagitan ko at ng pamilya ng asawa ko. Okay naman ba si baby dyan, mahal? Oo, mahal. Maayos na maayos yung kalagayan niya dito sa Maynila kaya huwag kang mag-alala, okay? Gusto ko sana siya makita Sige, mahal. Pag uwi ko ng bahay, magvi-video call ulit ako sa'yo. Matagal ka pa ba dyan? Hindi na, mahal. May binili lang ako sa drugstore. Total, pauwi na rin naman ako galing work kaya dinaanan ko na rin. Okay, sige. Nga pala, mahal. Nandyan sa Manila si Ate Myla ngayon. Sabi niya, bibisita daw siya dyan. Gusto makita si baby. Ay, buti naman naisipan niyang bumisita. Nakailang balik na siya rito sa Maynila. Hindi man lang niya mapuntahan si baby eh. Huwag ka na magtampo, mahal. Alam mo naman yung si ate. Marami lang talagang
walang time kahit sa sarili niya. Pero nakikita ko sa mga post niya sa Facebook na yung mga anak ng dati niyang kaklase sa college na pupuntahan niya. Yung anak natin, hindi. Nahihiya lang din siguro, mahal, pero huwag ka mag-alala. Makikita niya rin si baby Peter natin pagpunta niya dyan, okay? Okay. O sige na, mahal. Tawag na lang ulit ako pag nasa bahay na. Ibubulsa ko lang muna tong cellphone ko. Okay, mahal. Ingat ka, ha? Bakit parang may nakalimutan akong bilhin? Di bale, check ko na lang ulit sa listahan ko mamaya. Nakakapagod. Pao? Pao? Ote, ba't nandito ka? Ha? Bakit? Uuwi ako after ng work ko malamang. Akala ko ba magkikita kayo ng hipag mo? Magkikita? Siya yung pupunta rito. Pero hindi kami magmi-meet up or what? Teka, ba't mo ba alam yung tungkol doon? Ibig sabihin dito tayo magkikita kayo sa mall? Hindi. Wala kayong usapan? Wala. Hindi naman kami ganun ka-close nun eh. Ay naku ate, I'm sorry! Sorry? Bakit? Kasi pumunta dito yung hipag mo. Oh, tapos? Kinuha si Baby Peter kasi may usapan daw kayo na magkikita kayo sa mall. Kinuha? Binigay mo? Pambihira. Ba't mo binigay? Kasi kapatid naman ni Kuya Den yun so may tiwala ako. Wait, sigurado ka bang hipag ko yun? Baka naman ibang tao yun, Pao, ha? Nakakainis naman. Bigla-bigla ka nalang nagtitiwala. Alam ko yung mukha niya kasi nakausap ko siya nung kasal niya ni Kuya Den Eh bakit daw niya kinuha? Saan ba niya dadalhin? Ewan ko. Sabi niya magkikita daw kayo. Naku, dinaanan niya lang para daw hindi kayo pabalik-balik dito sa bahay at sa mall. Paano kaya to? Teka, try ko ngang tawagan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Wala! Cannot be reached. Pambihira naman kasi, Pao eh. Sorry na. Malay ko ba namang hindi naman pala talaga kayo nag-usap? Anak ko yung pinag-uusapan dito, Pao. Anak ko! Hindi kung anong gamit lang. Hinayaan mo lang na kunin ng iba na parang gamit lang sa bahay. Sorry ate. Kanina pa umalis? Ngayon lang. Wala pa sigurong 45 minutes. Halika, hanapin natin. Hindi pa siguro nakakalayo yon. Hindi niya naman kabisado tong lugar natin eh. Ay, sige ate. Magpapalit ako ng damit. Mamaya ka na magpalit. Baka makalayo pa yun eh. Okay, sige. Diyos ko, sana naman walang masamang mangyari sa anak ko. Pag talaga may nangyari doon, Pao, ha? Hindi kita mapapatawad. Opo, at Bea. Oo, itinakas ng kapatid ni Den ang anak ko mula sa bahay namin nang walang paalam. Alam kong maituturing na kidnapping yon, pero dahil pamilya naman ng asawa ko ang may gawa, hindi na ako nakapagreklamo pa. Isa pa, babalik lang sa akin ang sisi kasi paano nga naman hinayaan na makuha ang anak ko nang wala akong kaalam-alam. Pagkatapos ng insidenteng yon, Popoy at Bea, ay tinawagan ko kaagad si Den. At doon ko nalaman na matagal na palang gustong kunin ng biyenan ko ang anak ko mula sa akin. Pero dahil nga hindi nila ako mapapayag, gumawa na lang sila ng sarili nilang paraan. Napilitan akong sundan ng anak ko sa probinsya nila Den, Popoy at Bea. Wala akong magawa kundi sumunod sa gusto ng biyenan ko, lalo't lumalabas na parang pabaya akong ina dahil naitakas sa akin ng anak ko. Nakitira ako sa pamilya ni Den kahit na pakiramdam ko hindi ako welcome sa kanila. Sa isip-isip ko, siguro mas okay na rin yung ganon
para may makasama ko sa pag-aalaga sa anak ko. Kaso nga lang, habang tumatagal, lalong lumalaki ang problema sa pamilya ng asawa ko. Po, masayahin ang baby namin ah. Bumisngis ang anak ko. Gustong-gusto mo ba dyan kila Mama Lola, ha? Gustong-gusto mo dyan? Ano? Ha? Gustong-gusto mo dyan? Oh, mahal. Bakit naman bigla-bigla ka na lang nagpakabuntong hininga dyan? Wala naman, mahal. Medyo nababagot lang ako. Ito talagang asawa ko. Tiis-tiis lang muna, mahal. Konting panahon na lang, uuwi na rin ako dyan. Hindi lang naman yun yung iniintindi ko, mahal eh. So hindi mo ako namimiss. Namimiss, syempre. Kaya lang, sayang kasi yung mga araw na wala akong ginagawa rito. Nasa bahay lang ako. Hindi man lang kita matulungan na maghanap buhay. Mahal, kaya nga ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa, di ba? Para sa pamilya natin. Kaya wag mo na masyadong isipin yun. Eh kaso, hindi lang naman sa amin napupunta yung kinikita mo eh. Mahal, sa ngayon lang naman to. Nagkataon lang na wala pang trabaho sila kuya. Si Ate Myla naman, marami pang pinagkakagastusan sa Maynila. Kaya hindi pa masyadong makatulong sa bahay. Eh, kaso, mukhang wala namang balak maghanap ng trabaho yung kuya mo. Hindi naman ganun kalaki yung binibigay ko sa kanila, di ba? Kaya mo na lang. Tayong nakakaluwag-luwag kaya tayo yung tutulong. Kaya nga, gusto ko sanang magtrabaho eh. Ikaw bahala, mahal. Basta wag mo masyadong papagurin ang sarili mo, okay? Oo naman, mahal. And dapat si Baby Peter pa rin ang priority natin, okay? Siyempre naman, siya lang naman ang dahilan kaya ako gagawin lahat ng to eh. Once na nakapag-ipon na ako ng sapat, titigil na rin ako para makapag-focus sa kanya. Ay, ano ba naman ito? Sa halip na makafocus ako sa pag-aalaga ng anak, kailangan ko pang mag-igib ng tubig. Ay, tiis-tiis lang, Maricel. Tiis-tiis lang. Oh, Maricel, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Sino nagbabantay kay baby? Saglit lang to, Nay. Naubos ko na kasi yung tubig sa balde eh. Sige. Pagkatapos mo dyan, balikan mo na agad si baby, ah. Opo, Nay. Nga pala, di ba nagpadala sa'yo si Dende ng pera last week? Opo. Bakit po? Kay baby mo lang naman ginagamit yung mga padala niya, di ba? Opo. Siguro naman may natitira pa dyan. Meron po. Kaya lang, itinatabi ko po para sana may pang-emergency kami ni baby. Ipahiram mo muna sa akin. Po? Sabi ko, ipahiram mo muna sa akin. Pero, di ba nagpapadala rin sa inyo si Den ng pera? Oo, pero ubus na kasi yun. Sakto lang naman yun panggastos dito sa bahay. Saan nyo po ba gagamitin yung pera? May parating kasi na bisita next week. Mga member ng kabilang church. Kaya kailangang pagandahin yung bahay. Maayos naman po yung bahay ah. Hindi ganun kaganda pero malinis naman. Ay nako, huwag mo nga akong pangunahan sa gusto kong itsura ng bahay ko. Kaya lang, Nay, hindi pa naman po kasama sa budget niyo yung pagpapaganda ng bahay. Baka po mas maganda kung next time na lang po kapag mas nakakaluwag na tayo. Bakit ba ang hirap mong kausap? Sabihin mo na lang kung ayaw mong ipahiram sa akin yung pera. Hindi naman po sa ganun. Pera naman ng anak ko yung hawak mo ah. Kung makapagdamot ka naman, parang ikaw yung naghahanap buhay sa inyong dalawa. Alam mo, dati-rati naman, walang kahirap-hirap sa pagbibigay ng pera sa amin, yang si Denden eh. Simula nang napang-asawa kanya, nagbago na ang lahat. Palagi na kaming may kahati.
Parang kami pa yung nakikihati eh. Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap na rin po ako ng trabaho. Para may makatulong naman si Den sa mga gastusin. Hindi ko sinabing magtrabaho ka. Ang akin lang, wag mo naman sanang ipagdamot yung pera na sa anak ko rin naman nang gagaling. Ang lagay tuloy para kaming namamalimos sa kanya. Samantalang dati naman, kusa niyang binibigay sa amin ng mga ganyan. Opoy at Bea, simula nga noong nakitira ako sa pamilya ng asawa ko, ramdam ko na para bang hindi ako parte ng pamilya nila. Araw-araw, sinasadya man nila o hindi, naipaparamdam nila sa akin na tanging ang anak ko lang ang gusto nilang makasama. Kung may pwede lang siguro silang gawin para palayasin ako, malamang matagal na nilang nagawa. Pero hindi nila yon pwedeng gawin sa akin dahil alam nilang ikakagalit yon ni Den. Alam nilang hindi pwedeng mangyari yon lalo't si Den ang nagpo-provide ng halos lahat ng pangangailangan nila sa bahay. Popoy at Bea, tiniis ko lahat ng hindi magandang trato sa akin ng in-laws ko para lang makasama ang baby kong si Peter. Wala rin akong mahanap na trabaho noon dahil nga hindi ako pamilyar sa probinsya nila din. Ang nangyari tuloy, pati ako, umaasa na lang sa kayang ipadala ng asawa ko. Iginugol ko na lang ang oras ko sa pag-aalaga sa nag-iisa kong anak. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Lumayo. Popoy at Bea, wala nga akong nagawa kundi pagtiyagaan muna ang pakikitungo sa akin ng pamilya ng asawa ko. Total, andyan naman ang anak ko na nagpapasaya sa akin. Kaso nga lang habang tumatagal, unti-unti ko ring nare-realize na hindi sapat na naaalagaan ko lang ang anak ko. Hindi ganun kalaki ang sinusweldo ng asawa ko para bumuhay ng malaking pamilya. Lalo't sa kanya nga umaasa ang magulang at mga kapatid niya. Kailangan ko ring gumawa ng paraan para makapaghanap buhay. Popoy at Bea, sinubukan kong mag-apply ng mga trabaho sa probinsya nila din. Pero dahil nga hindi ako masyadong sanay sa lugar nila, hindi rin ako nagtagal. Isa pa, inaalagaan ko rin ang anak ko. Siguro kung nasa Manila lang ako, kayang-kaya kong maghanap ng trabahong babagay sa akin at hindi ako may hirapang kumayod para sa anak ko. Pero hanggat nandito ako sa bahay ng asawa ko, hindi ko magagawa yon. Kaya naman isang malaking desisyon ang napag-isipan kong gawin. Oo, sure na ako. Wala na akong naiisip na iba pang paraan kundi itakas si Baby Peter dito. Sigurado ka na ba dyan sa plano mo, te? Paano? Di ba palagi nandyan yung biyanan mo? Bukas, pupunta siya sa bayan kasi kukuha siya ng pensyon niya. Ita-timing ko na wala siya rito. Yung mga gamit mo, paano? Kapag nakita niya nakaimpake ka, sigurado magtataka yun. Napakapakalamera pa naman nun. Hindi ako magdadala ng maraming gamit. Naku, ate. Ako yung kinakabahan sa gagawin mo eh. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Basta ang gawin mo, salubungin mo agad kami sa pier. Dapat nakaredy na yung taxi, okay? Paano kung masundan kayo ng biyanan mo? Lilituhin ko sila. Hindi ako sasakay ng barko na diretsong Maynila. Magka-cutting trip ako para hindi kami madaling masundan. Basta, babalitaan na lang kita. O sige ate, hintayin ko na lang yung timbre mo ha. Sige. Salamat. Kaya mo yan, Maricel. Kung naitakas nila yung anak mo sa'yo,
mas lalong kaya mo. Wala kang dapat ikatakot dahil anak mo naman siya. Ay, shh! Tahan na, baby. Konting tiis na lang, makakaalis na tayo rito. Konti na lang. Baby, huwag na iyak, okay? Mas lalong kinakabahan si Mami sa'yo eh. Ayaw tumigil sa pag-iyak ng baby mo, mama, no? Oo nga kuya eh. Naninibago yata sa biyahe. Ah, anak mo yan? Siyempre naman no. Anong akala mo sa akin, holdupper? Gusto mo ba magpakita pa ako ng birth certificate niya sa'yo? Huwag ka namang magalit. Nagtatanong lang naman ako eh. Ay, sorry. Pakibilisan na lang yung pagdadrive. Okay. Bakit ba ang tagal sumagot ni Pao? Ay. Naku po, yan na nga pa sinasabi ko eh. Tumatawag na si nanay. Ano kayang gagawin ko nito? Reject ko na lang yung tawag niya. Ay. Nakakainis naman eh. Ay. Pao, sagutin mo na please. Bilisan mo. Ay. Hello, te? Ano na? Bakit ngayon mo lang sinagot? Kanina pa ako tawag ng tawag eh. Sorry, nasa work kasi ako kanina, te. Ay nako, sabi ko antabayanan mo kami. Sorry na, anong balita sa'yo? Naghihintay na lang kami ng biyahe pa Maynila. Tawag ng tawag yung biyanan ko kaya papatayin ko muna yung cellphone ko ha. Oh, sige. Basta hintayin ko na lang kayo, ha? Mga anong oras kayo darating? Mga madaling araw siguro, nasa pier na kami. Oh, sige, ate, ingat kayo. Okay, salamat. Ay, konti na lang baby. Konti na lang makakauwi na tayo ng Maynila. Konting-konti na lang mailalayo na kita ng tuluyan sa kanila. Popoy at Bea, sa pagkakataong ito, ako naman na nagtakas sa sarili kong anak. Kahit ang sarili kong asawa ay walang kaalam-alam sa plano ko. Nalaman na lang niya ang tungkol doon nung nakarating na kami sa Manila. Ang sabi niya, galit na galit ang biyenan ko dahil sa ginawa ko. At maaaring lalo pang lumaki ang galit niya sa akin ng dahil doon. Pero hindi doon nagtapos yun. Dahil ayaw ko na ulit mangyari ang ginawa nila dati, inalayo ko ang anak ko sa kanila. Nagtago kami sa Pampanga kung saan lumaki ang mga magulang ko. Hindi ko pinaalam ang bago naming address kahit kanino bukod kay Den. Hindi ako papayag na may ibang makalapit ulit sa anak ko, bukod lang sa aming mag-asawa. Popoy at Bea, natapos nga ang kontrata ng asawa ko sa ibang bansa at nagkasama ulit kami. Pero pakiramdam ko para bang may nagbago sa kanya. Sa tuwing pinupuntahan niya kami mag-ina, hindi na siya kasing excited ng dati. Madalas siyang tulala at nakatingin sa anak namin.
Unti-unti akong nanghinala at sinikap kong alamin kung ano ba ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko. Hmm, ay, ano kaya tong pinag-uusapan nilang mag-ina? Hmm, ang hirap namang intindihin ng convo nitong mag-inang to. O ate, ano meron? Ba't parang problemado ka dyan? Ay, naalala mo yung sabi ko sa'yo na sinusubukan kong buksan yung FB ni Den? Oo. Well, nabuksan ko na siya. Uy, paano? Ang mokong, wedding date pala namin yung password. Oo. So ano, may discover ka ba? Ay, wala nga eh. Pero, tinitingnan ko itong convo nilang mag-ina. O ano meron? Parang ilang beses nilang napag-usapan yung pangalan ni Peter pati yung pangalan ko. Anong issue? Eh yun na nga eh. Hindi ko maintindihan itong pinag-uusapan nila kasi dialect nila yung gamit. Yun lang. Pero, hindi maganda yung kutob ko eh. Hindi kaya nag-overthink ka lang ate. Sana nga. Sana nga nag-overthink lang ako. Pero hanggat hindi pa ako sigurado, hindi ako mapakali. Ate, may naisip ako. Ano yun? Meron akong tropa na marunong mag-dialect nila Kuya Denden. Oh, tapos, Ipapatranslate natin sa kanya. sus, wag na. Baka mapagchismisan pa yung buhay namin yan. Hindi akong bahala. Nako, wag na pao. Wala akong tiwala sa mga tropa mo. Huy, grabe ka naman. Di naman lahat ng tropa ko chismosa. Dali na. Para na magka-peace of mind ka. Ay, sige na nga. I-screenshot ko tapos send ko sa'yo. Pero tatakpan ko muna yung mga sensitive na info ha. Okay. Himbing ng tulog ng baby ko ah. Tulog ka lang dyan anak ha. Magtitiklop lang si mami ng mga damit mo. Te, Oh, napatingnan ko na sa tropa ko yung convo. talaga? Anong sabi? Hindi maganda, te. Pinagbabalakan daw nila na itakas na naman si Peter. Ha? Eh hindi naman alam nila Ate Myla tong bagong place natin ah. Ayun na nga eh. Ang siste, si kuya din na magtatakas kay Peter ngayon. Yun ang plano nila. Ano naman daw yung sabi ni Den? Eh, mukhang sunod-sunuran sa mudrakels niya, te. Parang payag daw na iuwi yung anak nang hindi pinapaalam sa'yo. Sabi na nga ba eh. Kaya pala madalas tahimik at may ibang iniisip kapag magkakasama kaming tatlo nila baby eh. Pero, palagay mo, kaya talagang gawin ni kuya din yun? Hindi ko rin alam. Pero sa sobrang mapilit ng biyanan ko, hindi malabong mapilitan si Den na sundin siya. So, anong plano mo ngayon? Pupunta dito si Den bukas. Tapos uuwi din siya sa kanila next week. Siguro mas mainam kung hindi niya tayo madatnan dito. Aalis tayo? Oo. Tulungan mo ko ha. Maghahanap tayo ng bagong lilipatan. Kailan? Ngayon na agad. Hindi ako papayag na ilayo na naman nila sa akin yung anak ko. Wala akong pake kung kinakailangan kong ilayo siya kahit sa sarili niyang ama. Kung yun lang natitirang paraan, gagawin ko yun. Popoy at Bea, magkahalo ang naramdaman ko nung nalaman ko ang tungkol sa plano ni Den at ng mama niya. Kahit papaano, para na rin akong nabunutan ng tinik nang masiguro kong hindi pala pagtataksil ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko. Pero para pa rin akong binuhusan ng isang balding yelo nung sabihin sa akin ni Pau ang tungkol sa mga plano ng asawa ko at ng biyenan ko. At pagkatapos nga nun ay agad-agad din kaming lumipat ng tirahan.
Malayo, kahit saan. Hindi mapupuntahan ng kahit sino, kahit pa ng sarili kong asawa. Popoy at Bea, mula noon, hindi na ulit kami nagkita ng asawa ko. Kinumpronta ko siya tungkol sa nalaman ko at hiyang-hiya siya sa akin. Nagmakaawa siyang makita ang anak namin bago siya bumalik abroad, pero tinigasan ko ang puso ko at hindi ako pumayag sa gusto niya. Nakabalik siya sa ibang bansa nang hindi nakikita ang anak naming dalawa. Ang biyenan ko naman, sobrang ikinagalit ang ginawa ko kaya nagtangka rin siya na sampahan ako ng kaso. Pero dahil ako ang ina, hindi rin siya nagtagumpay. Bale, ma'am, pakifill up na lang po itong mga form. Thank you po. Sir? Palagay niyo po may pag-asa kayong umusad yung kaso na isasampa sa akin ng biyenan ko? Well, tutulungan po kayo ng Public Attorney's Office para hindi na mag-develop yung kaso. Pero wag po kayo mag-alala, malakas po ang laban ninyo kasi kayo po yung nanay ng bata. Ay, salamat naman po kung ganun. Pero ma'am, kung kaya nyo namang madaan sa mabuting usapan, mas okay para hindi rin magkasira yung both parties. Sinubukan ko na po eh. Kaso, ayaw na rin talaga ng in-laws ko sa akin. Ganun po ba? Yung sa asawa nyo po, nakapag-decide na po ba kayo? Sa totoo lang, hindi pa po eh. Okay. Pasensya na po kung medyo nagiging pakialamero ako. Alam nyo, pamilyadong tao rin po kasi ako. Kaya alam ko yung hirap ng pagkakaroon ng pamilya. Ay, wala pong anuman. Salamat din po sa empathy. Excuse me lang po ha. Sagutin ko lang saglit. Hello? Hello, mahal? Ay, anong kailangan mo? Wala naman. Nangangamusta lang. Naghahanap ako ngayon ng libreng abogado. Kasuhan ba naman ako ng nanay mo eh? Kasi naman huwag mo naman kasing ipagdamot sa amin si Peter. Hindi ko pinagdadamot si Peter sa inyo. Kung hindi nyo sana siya pinagplanuhang itakas. Ikaw naman, naniwala ka naman agad na kaya kong gawin yun. Bakit hindi? Nagawa nga to ng ate mo dati. Sigurado ako mas malakas ang loob mong gawin yun kasi anak mo rin si Peter. At isa pa, sa sobrang pagiging sunod-sunuran mo dyan sa mama mo, hindi na nakapagtataka na magagawa mong ilayo sa akin yung anak ko. Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Baka magselos pa yung kababata mo eh. Sel naman wala nga lang yun. Sila mama lang yung nagrereto sa akin doon. Pero hindi ka man lang umaalma. Hindi mo man lang sinasaway yung mama mo. Alam ka namang pagalitan ko. Alam mo din, tanggap ko naman na hindi ako gusto ng pamilya mo. Pero ang hindi ko lang maatim, yung gusto nilang ilayo sa akin yung anak ko. At pati ikaw, pumapayag. Hindi naman sa ayaw kanila. Siyempre na-excite lang sila sa unang nilang apo. Alam mo namang si Peter yung first apo nila, di ba? Wala namang kaso sa akin yun eh. Pero ang ayaw ko lang, yung pinipilit nilang kunin siya sa akin. Nilalayo mo rin naman kasi si Peter sa kanila. Alam mo, hindi lang tayo magkakaintindihan. Kaya mabuti pa, saka na lang tayo mag-usap. Bye.
Pag-usapan natin ha. Kailangan mong bumawi next month. Oo, boss. Pasensya na. Marami lang inaasikaso sa personal life nitong nakaraan. Wala yon. Ang sakin lang, sana makabawi ka pa. Para sa'yo din naman to at sa baby mo. Opo, babawi po talaga ako. Huwag po kayong mag-alala. Remember, you need this job. You need a home-based job. The last thing you want to happen is mawalan ka ng trabaho. Especially now na sa'yo lang umaasa yung anak mo. Oo nga po eh. Don't worry, tutulungan kita. Nakikita ko naman yung eagerness mo na mairaos lahat ng to eh. Salamat, boss. Pasensya na po kung nagiging outlier ako sa team ngayon. Don't worry, matapos lang po talaga lahat ng problema ko. Babawi talaga ako. O mukhang hinahanap ka na ng baby mo. Oo nga po eh. Sige na, go na. Asikasuhan mo muna siya. Pwede mong gamitin yung natitirang coaching time natin. Salamat talaga, boss. You're welcome. Login ka rin agad pagkatapos mo, ha? Opo, opo. Ay. Anak, gutom ka na? Nandito na ang mami. Alam mo, anak, ang daming problema ng mami ngayon. Nagkasabay-sabay. Si mama lola mo. Hindi ako gusto. Si daddy mo. Mukhang may iba na. Tapos, hindi na ako makapag-focus sa work. Ang hirap, anak. Parang gusto nang bumigay ni mami. Pero, kakayanin ni mami, anak. Kakayanin ni mami. Para sa'yo. Basta, huwag ka lang mawawala sa akin, ha? Basta, huwag ka lang nilang makuha sa akin. Hanggat hindi ka pa nakakapagdesisyon para sa sarili mo, ipaglalaban kita. Ikaw lang yung meron sa akin ngayon. At hindi ko kakayaning mawala ka. Popoy at Bea, simula nga noon, hindi na ulit ako pumayag na malapitan ng kahit na sino sa pamilya ni Den, ang anak ko. Hindi ko alam kung nakaka-inspire tong kwento ko pero sigurado akong maraming ina na kagaya ko ang makaka-relate. Hindi ako papayag na makuha sa akin ang anak ko. Hindi na baling itaguyod ko siya na mag-isa. Huwag lang siyang mawala sa akin. Alam kong balang araw magkakaroon ng sariling pasya ang anak ko. Maaaring hindi na ako ang gusto niyang kasama at pag dumating ang time na yon, hinding-hindi ko ipagkakait sa kanya ang kalayaan na magdesisyon para sa sarili niya. Pero ngayon, habang kailangan pa niya ako, akin na lang muna siya at walang ibang makakaagaw sa kanya. Dugot laman ko siya. Karugtong siya ng bituka ko. Hindi ako papayag na kunin siya sa akin ng kahit na sino. Hanggang dito na lang muna ang sulat ko, Popoy at Bea. Pasensya na kung medyo selfish ang dating. Pero ganong klaseng pagmamahal ang meron ako bilang ina. Handang kalabanin ang lahat alang-alang sa anak. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga nanay na kagaya ko. Kung may hiling man ako para sa ating lahat, sana ay makasama pa natin ng matagal ang mga minamahal nating anak. Lubos na gumagalang, Maricel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR.
lumayo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 8 minutes before 2 p.m. At bago po ang lahat, gusto ko munang medyo i-lighten up natin ang ating mood ng dahil sa nakakainis na kwentong ito. Pero ito nga po ang Mother's Day special namin ng Dear MOR para sa inyo. Ayan, at syempre damang-dama natin talaga dito sa kwento ni Maricel. 'Di ba? Kung hanggang saan pwedeng makipaglaban ang isang ina. 'Di ba? Na kahit pa siya ay dinudurog, kahit pa nga nung akala niya ay kakampi niya, 'di ba? Na asawa niya at panibago niya sanang pamilya, pero hindi. 'Di ba? Hindi ganoon ang nangyari. Pero hangga't nandiyan yung bata, hangga't nandiyan ang anak mong pinakamamahal, ay hindi ka pa rin susuko. Pwede mong talikuran ng lahat, kahit mismong asawa mo. Pero ang anak mo ay hindi kayang talikuran ng isang ina. Isang palakpakan muna para sa lahat ng ina. Bea, Yes, alam mo. galing ng mga nanay. Totoong-totoo yung nararamdaman ni Maricel. Alam mo anong gusto ko kay Maricel? Nung una, sige, pinagbibigyan niya yung, alam mo yun, yung mga kagustuhan. Pero nung talagang nakaramdam na siya na, wait, this is not right, ang bilis umaksyon. And you know what, guys? Ganun talaga kapag kananay. Mag-overthink na ako, mag-overthink, pero a-action at a-action agad. Dapat ganun ang isang ina. Na kapag may nakita ng mga senyales, talagang a-action agad. Wag lang malayo sa kanya, wag lang mapahamak yung anak. And you know what? Marami dyan yung mga wala pang anak na yes, ang tawag dito, nagigets nyo yung nararamdaman namin. Pero pag kayo talaga naging isang ganap ng ina at may mga anak na talaga kayo, mag-iiba talaga eh. Mas intense. Mas intense yung pagiging protective. Mas intense yung magiging galit mo pag may nalaman kang may gustong gumawa ng masama sa iyo at sa anak mo. Alam mo yun, talagang times 100 yung yung intensity ng feeling. Kasi Yes, Bea. Hindi mo ipagpapalit kasi ang anak dahil yan talagang galing sa iyo. Dugot laman, sabi nga, dugot laman mo yan, yung anak mo. Ang asawa na papalitan kapag ka masama ang ugali na isosoli po yan. Pero ang anak ay wala kang choice kundi ang alagaan at ipaglaban. True. Alam mo, yan talaga, aside dyan sa relationship ng isang ina at ng isang anak, ang maganda ring take natin dito is to find a quality partner. Hindi lang ng isang ina, hanap ng asawa, kundi ng kahit lalaki din, to find a quality partner na ikaw ang kakampihan, ikaw ang poprotektahan, ikaw ang ipaprioritize more than the family. Lalo na kapag ka mag-asawa na. Yan sana palagi niyong isipin mga kamorkada, no? When it comes to choosing between your wife, your husband, or your family, piliin mo yung spouse mo. Lalo na kung mabuting tao naman yung spouse mo, wala namang ginagawang masama sa'yo at sa mga bata, at talagang, alam mo yon, mahal na mahal ka, piliin mo yung spouse mo. Kasi once kasi nag-asawa ka, kung ano man yung relationship mo sa pamilya mo, sa nanay, tatay mo, hindi matatapos, oo, pero may limit na. Hindi na sila yung dapat mong priority. Ang dapat mo ng priority is yung sarili mo ng pamilya. And sometimes po nakakalungkot, hindi sa lahat ng pagkakataon ganun eh. Meron pa rin ganyan. Na alam mo yon, mas kakampihan pa rin yung sariling pamilya more than the spouse. Kahit na pa alam mo yon, wala namang ginagawa yung asawa niya. Talagang irita lang yung in-laws dun sa asawa niya, or pwedeng hindi boto dun sa asawa niya. Pero alam mo yon, yung asawa niya matino naman, mabuting tao naman. Kaya alam mo yun, huwag niyong ipagpapalit yung mabuti yung asawa. Alam mo, yun yung nakakainis para doon sa iba. Although meron naman din talagang Bea, ng mga in-laws na tama naman din yung sinasabi sa kanilang anak, 'di ba, na talaga may kasamaan din ng ugali minsan yung kumbaga na pangasawa ng anak, pero sana naman nandun tayo sa daanin pa rin natin sa diplomasya.
'Di ba? Baka naman pwedeng wag natin pangunahan ng parinigan. Ng awayan, ng bangayan, ng mga, alam mo yon, yung mga nangyayari sa loob ng bahay o kaya kung magkaiba man kayo ng bahay, iimbitahin ng lahat, pwera yung kanyang daughter-in-law. Di ba? Iimbitahin ang niyaya na sa swimming ang lahat, pero ang daughter-in-law, nagulat ka pa, oh, nandito ka. Yan, may mga ganun eh. Di ba? May mga ganun na pagpaparamdam na hindi siya tanggap, walang bastusan. Diba, in short, wala namang bastusan kasi iyan pong pambabastos ninyo sa mga pinili na mga anak ninyo bilang makaparehan nila sa buhay, diba, o ng kapatid ninyo na makaparehan nila sa buhay. Ibig sabihin lang, hindi nyo rin nirerespeto yung kapatid nyo mismo, yung anak nyo mismo. Why? Because yun yung life decision niya eh. 'Di ba? Isang malaking desisyon na piliin niya yung magiging partner niya tapos babastusin niyo lang. 'Di ba? You're not just disrespecting the partner, you're also disrespecting your own, 'di ba? Your own kin, yung sarili ninyong kamag-anak, which is hindi maganda. Kaya kung merong mga hindi nagugustuhan, daanin sa diplomasya, sa matino, maayos na pag-uusap, hindi sa parinigan. At ito pa nga yung malala, Bea, nauwi pa sa kasuhan. Ayan na, nagkasuhan pa. Di ba ang pangit tignan? Nag-aagawan kayo doon sa bata. It's as if sa ovaries ni lola niya lumabas yung bata. Na para nagmumukhang masama yung nanay na buti sana kung irresponsable, drug addict at haliparot, napakaraming mga lalaking kasama. Well, sige, gawan natin ang paraan yan na makuha yung bata, no? At mabigyan ng tamang welfare. Pero kung maayos naman at ang gusto nyo lang ay makasama nyo yung apo nyo pero hindi pa pwede yung ina, aba, sino naman ho kayo para paikutin ang lahat? Oo. At saka ang masama kasi nito, Popoy, nag-uugat yon obviously, dahil sa pera. 'Di ba? Ayun pa. 'Di ba? Yun eh. Kasi Yes. alam mo, kaya gustong nandun yung bata, kaya gustong malapit dun sa sabyanan, kasi yung allowance. Parang Yun yung dagdag dahilan allowance. Oo. Oo. Kukurot, Diba? kukurot, hindi sa bata. Kukurot Oo. doon sa padala para sa bata. Padala. Diba? Tapos ang nakakainis pa nito is, ang nag-ugat din nung galit is bukod sa kukurot na, parang gusto kasing iparamdam doon kay Maricel na nabawasan yung datong namin kasi dumating ka sa buhay ng Junanakay namin. Excuse me, Bea. Itatama lang kita ha. Hindi niya ipinaramdam kay Maricel. Hindi pinaramdam. Sinabi talagang direktsahan. Di ba? Kanina, yung sa pag-uusap nilang mag-mother-in-law, ay nako, hindi naman ganyan dati kahigpit sa pera si ano pangalan to, si Den. Bakit ngayon hindi kami makahingi ng pera sa iyo? Parang ang hirap-hirap naman, hindi ka naman umalis ka na lang. Oh my God. Di ba? Ang pangit, ang cheap. Ang cheap. Yeah, oo. At alam mo, ang bukod dun sa ganung, the entire family actually, may something wrong sa buong pamilya nila, including Den, na nag-umpisang matino, pero I don't know bakit naduwag, bakit alam mo yun, sumunod dun sa biyenan, dun sa masamang bala. Tapos ang sabi pa kay Maricel, naniwala ka naman na kaya kong gawin yun. Wow! Wow! Talaga ba? Kung hindi ko nga nahuli, baka nga ginawa mo. Diba? Oh my God. Bakit may mga lalaking ganyan na walang katapang-tapang talaga sa sarili pagdating sa... Oh my God, I can't. Bea, ito napakaganda, napakaikli ng kanyang komento pero doon nga nung nangyayari yan, yung mga eksenang yan, kinikwento ni Maricel sa atin. Napakomento si City Hunter mula sa YouTube. Sabi niya, uy, mabuti na buntis ka ng asawa mo kahit wala siyang yag balls. Diba? Kahit wala siyang balls. Kasi wala siyang paninindigan. 'Di ba? Wala siyang paninindigan para sa inyong pamilya. Pero 'di ba sarcastic man yang sinabi niya ni City Hunter, totoo naman. Bakit parang wala siyang balls na ipaglaban kayo? Ikaw ang asawa at anak niya 'yun na medyo hindi anong tawag mo rito, nadedehado na sa kanyang nanay at mga kapatid. 'Di ba? Hindi niyo ba makita 'yan? Concern ba ang nakikita mo na
palayuin ang nanay ng mga anak mo sa mismong anak mo at sa'yo? Concern ba yun? Kung siya naman ay hindi ganong kasamang tao, di ba? Hindi siya perpekto. That's true. Di ba? Meron tayong maipipinta sa mga ano natin, ano? Kahit nga sa kapatid natin, marami tayong maipipintas doon pa sa dadapu lang sa pamilya natin. Pero hanggat hindi yan durugista, hindi yan pusher, hanggat hindi niya lalakera o nagpapabayad o mababang ano, I mean, 'di ba? Hindi naman sugarol o problema, nangaaway. Ay, 'di ba? Bakit pababayaan mong gawin sa kanya 'yon ng sarili mong pamilya? Oo. Ito yung mga pagkakataon, Popoy, na dapat ito yung gamitin nyo, yung sinasabi nyong pagiging lalaki, padre de pamilya, head of the family, masculine energy. Ito yung mga ganyang sitwasyon na dapat ine-exert nyo yun. Yung pagiging matapat nyo kuno. Diba? Hindi lang sa pambubuntis ginagamit ang balls. Pati sa paninindigan natin. Pero hindi, of course, yan nga yung ano yan kasi yung anong kasabihan, wala ka bang balls na manindigan? Hindi naman po kabastusan yung sinasabi natin dito. Di ba? Pero balls represents responsibility. Di ba? Responsibilidad. Ayan. Accountability. Ayan. At yung paninindigan na ipaglaban mo, syempre, yung yung pamilya mo at kung ano lang yung tama, 'di ba? Kung medyo tama rin naman yung nanay mo at mga kapatid mo sa ilang punto, pag-usapan nyo. 'Di ba? Kung tama yung asawa mo, hindi naman na sinasabing perpekto nga siya, pag-usapan nyo. Bakit hindi ka pumagitna sa kanila at ayusin? Hindi, pumagitna ka at naging spokesperson ka na lamang nung nanay mo at nung mga kapatid. Naging tulay na lang. 'Di ba, na Diyos ko, kung ano yung gustong pasabi ng nanay, yun ikaw pa ngayon nga spokesperson nga. Wala mangyayari pag ganyan. At ang tawag dito, tauhan. 'Di ba? Anak. Wala na. Yung anak mo, gano'n ang naging bias na bias. Kaya alam nyo, hindi talaga natin masisisi kung gano'n na lang ang naging action. And for me, there's nothing wrong. They say blood is thicker than water, pero pag safety na ng anak mo, yung nakasalalay, walang blood dito, walang ticker dito. Priority natin ang safety ng anak natin, yung pag-maintain na kasama natin yung anak natin. Yes. Kaya pumabuhay ang lahat ng mga ina na syempre isa-celebrate natin ang Mother's Day. Unang-una, babatiin ko na muna ang aking partner, si Bea. Happy Mother's Day sa'yo. Kaya sana masundan na si Elise. Para talaga namang mother ka na. Ayan. Kasi masyado ka pang fresh. Kailangan masundan na si Elise. Kailangan ma-dirty ka na as a mother. Miss mo na ba yung putok-putok mukha po? Uy, depende raw yan sa sa pagbubuntis. Ilong ko, ganyan. Uy, pero hindi naman po, in fairness, hindi naman medyo namanas yung mukha o nanaba si Bea noon. Diba? Wala lang. Parang lagi lang siyang busog, food trip. Ganun lang siya noon. Nakita ko. Pero yung sabihin yun, parang nag-iba yung mukha, parang hindi. Parang parang kumain lang ako ng Santa Makmak na pansit canton bago natulog. So pagkagising, parang bloated. Bloated. Ayan. At syempre, happy Mother's Day din kay Tita. Sa yung mother, ano pangalan nga ni Tita? Ni Mama Riza. Dalawa At ng ilo ko, si Mama Riza. Yeah, Mama Nene, happy Mother's Day po sa inyo dyan. Nakikinig ba sila ngayon? At syempre to my mother-in-law, ayan si Mama Olga. Ayan, at syempre sa aking wife na rin, ayan na si Joey. Happy Mother's Day. Diba? You're doing a great job, especially now. Diba na, alam mo na, medyo tagilid ang bangka ni Popoy. Pero maraming salamat. Happy Mother's Day. At syempre sa lahat ng mga nanay, na nandito, swerte po kayo, ha? Kung hindi kayo masyado expressive as a kid sa inyong mga nanay, don't lose the chance. Yeah. Diba? Dahil baka mamimiss nyo po sila. Katulad ko, since 2003, diba? Year 2003, Bea, that was the last year
that I was able to embrace my mom pagkatapos ng Mother's Day Mass. Ayan, at talagang umano pa siya sa akin. Sabi ko na merong mangyayari. Alam mo, that was the only time na pagkatapos ko mangumunyon kasi nasa wheelchair na siya, hinila niya ako, sabi niya, batiin mo naman ako ng Happy Mother's Day, yakapin mo ako, anak. And that was the last time, di ba? And 2 weeks after or 3 weeks after, ayan, nagpaalam na rin siya sa amin. Kaya when you get the chance na yakapin si nanay, pasalamatan si nanay from time to time, kahit hindi masyadong maraming salita, yakapin nyo lang. Kasi yun yung problema ng iba Okay? Yun yung problema ng iba. Hindi nila masabi kay nanay na mahal kita, nay, na-appreciate kita. But yung yakap ninyo ng matagal-tagal, yun. It says a lot para sa ating mga nanay. Okay? At hindi natin alam kung ano ang ihahatid ng bukas. Kaya happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na mga nakikinig sa atin. Ayan, sa mga nanonood sa atin, mga lola, sa mga tita, at syempre sa mga single mothers. Okay? Yun, ingat lang sa mga yayakap sa inyo, ha? Baka, alam mo na, mag-take advantage lang. Oo. Ayan, sige. Andito naman si Popoy, ha? Sa mga single mothers, PM lang po tayo. Hindi, joke. Happy Mother's Day. Correct. Happy Mother's Day, everyone. Huwag niyo kakalimutan. Sa Sunday yan, ha? Batiin niyo naman yung mga nanay niyo kahit nasa malayo. Mag-send kayo ng text message kahit papaano. At syempre, pasalamatan din natin, Popoy, yung mga nagsipagganap for today's video. Yeah. Maraming salamat sa iyo. Lalo ka na, Jamie Rubio. Bilang Maricel, si Jack Galing. Kamat, din tayo dyan. Si Pao, Dan Kapusyon yan. Yung nanay kanina, Jackie G, paborito kita ng mga nakaraan. Ang bait-bait mo. Pero for today's video, I don't like you. Jackie G, ha? Ay, Jackie nako. G, ha? Kasi yung pagkaka-deliver niya, asar no? Asar talaga. Ang kasarap Parang ito yung, pangasan. Bea, ito yung mother-in-law. Ito yung classic mother-in-law na unang buka pa lang ng bibig, alam mo nang walang sasabihing maganda. Thank you, Jackie G. Thank you. Yung driver natin kanina, si Makoy yan. Yung boss singer-sing mabait, ako po yan. At yung staff kanina, si Chan Palma. Ang tumanggap po ng letter ni Maricel, si Warley Alagao. Maraming salamat. At ang nag-edit po ng ating drama, si Joko Loco. Thank you so much, everyone. Yun! Maraming salamat po sa inyo, mga pamilya. It's been a great week. At syempre, bukas, pwede nga po kayo makinig, basta bahala na. Baka pagkatapos lang nito, nabitin kayo. Pwede na kayong pumunta sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify natin. Pwede makinig habang nagtatrabaho o habang nagpapahinga. Dear MOR, the podcast sa Spotify and sa Apple Podcast. At syempre, ano pa ba? Wag nyo na pong pakinggan yung MOR Rewind bukas, ha? Wag nyo na pakinggan MOR Rewind. 3:00 ng hapon. Kasama nyo rin po ako ron. Wag nyo na nga sabihin. Wag nyo na i-download yung Alto app. Sige, bahala po kayo. Okay lang. Yan na, over the weekend yan na. At, sige, kahit pa 21 million na tayo, di ba? Ang goal natin, 22. Yes. So, hindi pa rin tayo tumitikil, mga kamarkada. Over the weekend, go, Spotify! Yun. At syempre, mga kapamilya, magpapasalamat na nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my go, Popoy. And of course, nakaroon po si Gorgeous B, Bea Bells. At syempre, ang lagi namin paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, gawin nating masaya ang Mother's Day celebration kahit simple lang. Diba? Happy Mother's Day po sa inyo. Stay in love, and of course, stay happy. Bye-bye.